12 lokal na opisyal ng Bulacan ang stranded ngayon sa Dubai United Arab Emirates ayon sa DILG. Kagabi, tinamaan ng drone ang parking lot malapit sa konsulado ng Amerika roon. Saksi, si Ian Cruz. Dakong alas 11:30 ng gabi, oras sa Dubai United Arab Emirates. Malakas sa pagsabog ang yumanig sa bahaging ito ng lungsod. Nabalot ng takot ang mga OFW na nakasaksi sa mga pagsabog. OMG! Ang consulate! Kuya, pasok na tayo! Kinumpirma ng Amerika na tinamaan ng drone ang parking lot malapit sa konsulado nila sa Dubai. Ligtas naman daw ang kanilang mga tauhan. Bago ito, tinamaan na ng drones ng Iran ang embahada ng Amerika sa Saudi Arabia at ang mission nito sa Kuwait. Sarado na ang mga naturang embahada, gayon din ng US Embassy sa Lebanon. Ikalimang araw na ng gantihan ng airstrike ng Iran, Israel at Amerika kung saan damay ang iba pang bansa sa Middle East. Sa tala ng Reuters, base sa datos ng mga bansang sangkot sa gulo, mahigit 800 na ang patay, pinakamarami sa Iran. Isang OFW ang kumpirmadong patay sa Israel, 2 OFW naman ang sugatan, isa sa Kuwait at isa sa Abu Dhabi. Kanina, I heard Ambassador Doiver in Abu Dhabi talk about an injured OFW na nakaapak ng debris. But she's okay too. Halos 1,200 ang Pilipinong gustong umuwi mula sa Middle East ayon sa DMW. We want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. Stranded din sa Dubai ang 11 vice mayor mula sa Bulacan na naroon para sa personal na biyahe. May travel authority raw ang mga vice mayor, pero inaalam ang kaso ng isang mayor na stranded din pero walang otoridad na bumiyahe abroad. Umalis sila Wednesday last week, mga vice mayors from Bulacan. May isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. Binabantayan naman ang posibleng epekto ng sigalot, hindi lang sa presyo ng langis, kundi pati sa singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, pwedeng makaapekto ang gulo sa presyo ng kuryente kung magmahal ang langis. Kahit nagaling sa Asia ang bulto ng coal at natural gas na ginagamit ng mga planta ng kuryente na pinagkukunan ng Meralco, tumataas pa rin ang presyo ng mga ito basta't sumipa ang presyo ng langis. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So yung presyo ng coal pwede rin tumaas in the coming months. Kung sakali man, mararamdaman daw ito sa April billing ng Meralco. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.